Walang duda, malaki ang nagastos na mga tumakbong senatorial candidates ngayong eleksyon 2013. Hindi kayang tumbasan ng nakatakdang sweldo para sa isang senador. May report si Lay Alves. Noong araw ng proklamasyon ng kanyang kabiyak, sabi ng asawa ni Senator-elect Grace Poe, hindi siya magibitiw sa kanyang trabaho sa pribadong sektor dahil di naman daw sila mabubuhay sa sweldo ng isang senador. I'm going to continue working where I am right now. I'm the breadwinner of the family. Working in government doesn't pay that well. Sa laki ng ginagastos para sa pangangampanya, may mga napapaisip, magkano nga ba ang take-home pay ng isang senador? Dahil sa salary standardization law, naitaas na ang sahod ng mga senador, 90,000 pesos kada buwan. 103,000 pesos naman para sa Senate President. May nagsasabing maliit ito kumpara sa kita ng mga top executive ng mga pribadong kumpanya. Pero bukod sa sweldo, merong allowances ang mga senador bilang miyembro ng iba't ibang komite sa Senado. Ibang mga ginagawa, as I said, chairman sila ng mga committees. Kung may mga travel sila, may mga allowances sila na malalaki, nakakabawi sila. They can make bawi legitimately . Ayon kay dating Senador Aquilino Pimentel, mas maraming komite, mas malaki ang allowance. Iba pa ang allowance kapag miyembro o opisyal ka, halimbawa ng Commission on Appointments, Judicial and Bar Council at mga Electoral Tribunal kung saan merong ina-appoint na miyembrong senador. Bukod pa ito sa regular na travel at representation allowance. Bihin mo na lang, mahina siguro 200,000. Mahina yung legitimate yun, kasali yung mga allowances. Kinukoy din ni Pimentel ang posibilidad ng pangungurakot ng isang di tapat na senador. Doon na lang, for example, sa yung tinatawag nating PDF. Okay, mag-appropriate ka ng, ito, 1 million dito sa daan mo, pero ang kunin mo yung kontraktor na i-rekomenda ng isang politiko. So, ibig doon sabihin, meron na silang cut doon. Kaya nga, dapat nga yung bagay na may iwasan talaga ng ating mga public officials. I can cite to you the experience of Singapore. Sa Singapore daw, medyo kukunti ang corruption doon kung meron pa naman because ang mga public servants are well compensated. Maybe we can use that kind of an experience. Meron ding budget ang bawat senador sa pagpapatakbo ng kani-kanilang mga opisina. Kamakailan nga, nagkasagutan sina Senate President Juan Ponce Enrile at Senadora Miriam Santiago dahil sa pamimigay umano ni Enrile ng ₱1,000,000 cash gift noong Pasko sa ilang mga senador. Sabi ni Briones, ang halaga ng salaping nakukuha ng mga senador mula sa pagganap ng kanilang tungkulin dapat daw na maging bukas sa publiko, lalo na't kabilang sa trabaho ng Senado ay ang pag-isiyasat kung tama ba ang paggastos ng mga ahensya ng gobyerno at mga opisyal nito sa public funds, perang galing sa buwis ng mga mamamayan. Kung ini-insist natin na si barrio captain o si policeman ay kailangang i-report item by item yung gastos niya, ganon din dapat sa senador. Kasi ang pera na ginastos ng pulis at ang perang ginastos ng senador o ng presidente ng Pilipinas ay pera din ng bayan. Lay Alves, GMA News.